Na-correct na tayo ngayon, Kiko Matching at School Bukol. Nagmamarunong ata dito kay Senator Marcoleta, no? Akala mo mas marunong pa sa nakakaalam at sa may hawak talaga ng mga ika nga mga coordinates. Hindi naman talaga coordinates ang hawak ni Senator Marcoleta. Kumbaga, hinahanapan niya ng resibo. Walang pinagkaiba po yan. Para sa akin panalawa, walang pinagkaiba po yan dun sa ikaw may-ari ng lupa na yon. Malaki. Tumira mga squatter, no? Kanino yung lupa? Sa squatter o sa'yo? Siyempre sa'yo. Sa'yo yung lupa na yun eh. Nakikisquat lang yung mga squatter doon, tama? O ngayon, ganito. Ngayon, pwede mo ba silang palayasin doon? Na, lumayas kayo dyan. Hindi, kailangan may papel silang pinanghawakan at ikaw. Eh, sino mas matibay? Ikaw. Yun ang gusto ni Senator Marcoleta. Ito bang mga coordinates na to at mga iba pang mga mapa natin o mga nautical miles na etc. easy na yan, meron ba tayong pinanghahawakan? Na? At talaga, yun ang gusto ni Senator Marcoleta, opisyal at hanggang saan. Di ba? Yun ang pinaka gusto niyang punto eh. Madali na naman yan, di ba? Kunin, ilabas, ipakita. Saka tayo mag-ano sa China. O, ayaw, umalis na kayo dyan. Parang ganun sa akin paningin ha. O sige, ito na papel, umalis na kayo dyan. Sa kabila ng meron ka ng papel at ayaw pa rin umalis ng China, doon tayo magagalit. Pero hindi yung galit na aawayin mo, ipoprovoke mo, ang China ganito ginagawa, ang China ganun ginagawa. Parang yun sa Congress sa gahapon, yung nagsisigaw-sigaw na, na mataba. Sino ba yun? Anong pangalan nun? Lagay nyo nga. Ang China, tama si Tariela, inaaway tayo. Kala mo galing no? Pag ako nakaharap mo, magpapawisan ka ng butil-butil sa akin. Di ba? Ganito kasimple yan Pro-China, ayun ganun. Ito, soplakin kita. Ha? Yun nasa Congress yung sumisigaw. Hindi ko mapangalanan. Ha? Soplakin kita ngayon. Ngayon, sige. Mga nagsasabi, pro-China daw. Ako, sige, aminin ko pro-China ako, pakilam mo. Sige nga. Halimbawa, pro-China kami, Senator Marcoleta at iba pa, anong pakilam mo? Kung pro-China kami. Ito ako, sabihin ko ngayon, mahal ko mga Pilipino, dito ako pinanganak sa Pilipinas, hindi ko pababayaan ng WPS agawin ng China. Pero mahal ko mga taga-China. Ano naman problema? Ano mawawala sa'yo kung pro-China ka? Pro-Japan din ako. Pro-America din ako. Ano mawawala sa atin? Walang mawawala. Yung pride nyo lang ang ayaw nyong ibaba. Tama, mali. Ako sige, aminin ko. Pro-China ako, ano naman? Yung produkto ng China, ginagamit ko lahat ng trade, tourism, industry, investment, OFW, may kinalaman sa China. Saka pro-China ako. May mga crush niya akong China mga Chinese, kaganda Di ba? May lahi akong Chinese. Pro-China. Palagay natin, pro-China kami ni Senator Marcoleta. Lahat kami pro-China. Sige, anong pakialam? Anong damage natin? Sige nga, pag ba pro-China tayo, hindi ibibigay ang WPS, ayaw nyo pa rin? Ha? Mag-pro-China ka man, anti-China ka, kapag ayaw ibigay ng WPS, wala kang magagawa. Doon ka makikipag-away ka talaga. Kaya nga gumagawa tayo ng paraan Hindi yung pakikipag-away. Hindi yun ang paraan na may mga away kasi hindi gulo Yung away na alam nyo kasi, ikagkokos ng gulo. Yung away na alam namin ni Senator Marcoleta, yung diplomasya. May ganung away Walang may iba pinagkaiba sa sa debate ng Bible, no? May debate na magulo. May debate na usapan lang pero nagkakatalo na pero hindi mo mahalata. Di ba? Alam mo, yung paniniwala ng China na yan, sige, pro-China ako. Ano? May damage sa Pilipinas? Mahal ko hindi porket pro-China ako, hindi ko na mahal Pilipino. Tatandaan nyo yan. Hindi naman yung asawa dapat, isa lang asawa mahalin mo Lahat tayo dito sa mundo, tao. Di ba? At mas maganda magmahalan niya, may relasyon sa ibang bansa Anong pakialam mo? Sige, pro-China ako, anong pakialam nyo? Anong damage mawawala? Anong benepisyo? Maraming benepisyo pagiging pro-China kaysa anti-China. I-search nyo. I-search nyo. Ano mga benepisyo ng pagiging pro-China? Walang mawawala. Habang mahal ko mga Pilipino, higit na mahal ko ang Pilipino kaysa China, tandaan yan. Pero pro-China ko. Pwede. Ayaw mo? Wala kasi pang-unawa. Yeah? Hindi mo mapagsabay yung puso't isipan mo nagkokontra. Yung sarili mo na nga yan, nagkokontra isipan mo sa puso mo. Isa lang ibig sabihin yan, kulang ka sa wisdom. Di ba? Kulang ka sa unawa. Di ba? Pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta. The President is very significant because we would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea.
Because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. So can we at least Baka mahirapan po tayo kung sa ipagtanggol ganun sa atin. Tama naman. Tama sagot ng ni Kiko we have an answer. Mr. President, hindi na natin kailangan ipagtanggol ang nasa atin. Wow! Galing! Mr. President, hindi natin kailangan ipagtanggol ang nasa atin. Eh, ba't nagagalit kayo sa China? Nasa atin na pala ang China eh. Ba't nagagalit kayo sa China? Hindi ba yung galit nyo sa China, isang uri ng pagkatanggol yan? Tama, mali. Oh, Senator Kiko, nagalit kayo. Nagalit ang ibang mo kasamahan sa China. Kasi nga, binabastos tayo. Yung Tariela, pinampihan nyo pa. Alam na mali yung Tariela ginawa. Oo, maiintindihan mo sa kabila na kasi si Tariela, kaya niya ginawa yon. Kasi nga, yung WPC inaangkin ng China. Kaya hindi mo rin masisisi si Tariela eh. Kaya nagawa yun eh. Pero sa paggawa niya, mali yun. Si Tarela, hindi mo masisisi kaya niya ginawa yon. Pero sa paraan ni Tarela, mali yun. Iyon ang ayaw niyong aminin na mali yun. Gusto nyo, tama yung paraan, tama pa rin yung ginawa. Mali yun. O yun, nagalit kayo, di ba? Ginagawin tayo ng China. O ano ba kayo nagagalit sa China? Di ba inaagaw yung WPS natin? Di ba tama yung sinabi ni Senator Marcoleta kung hanggang saan yung pagtatanggol natin? So sabi mo, anong sabi niya? Ang sabi niya, hindi natin kailangan ipagtanggol kung ano sa atin. Ha? Hindi na natin kailangan ipagtanggol kasi atin na yun. Inaagaw nga sa atin, di ba? At yung ginagawa mo, nagagalit kayo nakaraan. Di ba uri ng pagkatanggol yon? Tapos sasabihin mo sa amin yun, hindi na kailangan ipagtanggol. Ang nasa sa atin? Ano kaya? Kino-corner mo si Senator Marcoleta, nililito mo taong bayan? Ano ka ba talaga? Ha? Ano ka ba talaga? Yan kasi ang napapala ng ibang tao, hindi malaman kung saan. Para mga ibang kasamahan mong pinklawal, hindi nila alam kung saan sila puposisyon. Kung ba sila ay kakampi o sila ay mga kakampi sa Administrasyong Marcos. Hindi nila malaman kung saan sila pupunta. Di ba? Napaka-ano naman, sir? Huwag mo sasabihin yan, sir. Mali ang word na yan. Ha? Kailangan natin ipagtanggol, dahil atin yan, oo, alam ni Senator Marcoleta yan. Huwag mo sasabihin hindi natin kailangan ipagtanggol kasi atin naman yun. Yung nagagayat kayo nakarang araw, isang uri ng pagkatanggol na yan, na complex sa sinabi mo ngayon. Napagpasahan na ng international... Napagpasya ng international. Ba't nagagayat kayo? Napagpasya na po ng international na... arbitral tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our favor. Anong resolve ang... Anong resolve ang gagawin natin? Yung ginagawa nyo? Ginagawa ni Tarela? Yung ba ang pag-resolve nyo? Alam mo, pagpapawisan sa akin itong mga to pag kinausap ako eh. Kasi isipin nila, vlogger lang ako, mababa ako, sila mataas eh. Pag tinanong ko sila, sisiguraduhin ko, ang sagot nyo, tama ako. Promise. Tasampo lang kita, tatanungin ko lang kita eh. And then, anong gagawin sa China? Pagkatapos niyan, sasabihin mo, sapol na, wala na sila masasabi. Promise, wala sila masasabi. Tatandaan nyo, tanong ko ha, tanungin nyo sila yung matataas sa inyo pag kayo sinabi ang pro-China. Eto, sagot nyo ha, nagdadaldal. Ba't si Marcoleta nyo, pro-China, ganyan-ganyan? Ano ba ginagawa tayo ng China? Binobomba tayo? Tanungin nyo siya. And then, pagkatapos ng lahat, anong gagawin? Sige. Galit tayo sa China, di naagaw WPS natin. Anong gagawin pagkatapos niyan? Yung payo mo, anong tapos gagawin? Anong gagawin mo? Ako may balak akong gawin. Sabihin nyo ha. Pag sinabi, anong balak mong gawin? Ako? Pakipag-usap, katulad ni Senator Marcoleta, diplomasya. Ikaw, anong gagawin mo? Tamo, hindi niya masasagot niya kung anong gagawin. Hindi niya alam. Tama si Atty. Vic Rodriguez, nakikipag-away si Bendalo nakaraan, hindi niya alam kung ba't niya inaaway ang China. Di ba? Kumbaga sa isang laban, sa isang baryon, may nakikipagsuntukan, uminit ka, mapusok ka, nakikipag-away ka na rin, pero hindi mo alam kung ano pinaggalaban nun. Nakikisaw-saw ka. Ang tawag sa'yo, nakikisaw-saw ka kasi alam mo, malapit na 2028, dun ka magpapapogi at yung mga tao galit sa'yo, gusto mo bumango ka. Wala ako tinutukoy niya na tamaan sa bato-bato sa langit at tamaan wag magagalit. What we have to now defend and uphold is the ruling. Mr. President, Sa'yo,
Panalo pa tayo sa international law eh. Ba't nagagalit kayo? Bakit natin kailangan awayin panalo na pala tayo sa idinidepend nyo? Sa pagdidepend nyo, nagagalit kayo? Ha? Hindi ba pwede atin na talaga yung WPS talaga at international law, sinabi na atin yon, pwede ba huwag tayo magalit sa China? Pwede ba pakisamahan na natin kausapin ambassador tulad ng ginagawa ni Senator Marcoleta? Ayaw nyo pa rin. Kasi gusto ng pulso ng taong bayan, galit sa China, magalit sa China, hanggang saan at anong solusyon. Diba? Kuwang-kuwa eh. Kasi po ang China, ito po yung mapa ng pinanghahawakan nila. Kung di ko pagkakamaliak, na ito ay history lang to. Wala tong matibay, natalo to. Meron sila, ito pinagmamalaki nila at iba pang mapa na kanila daw yung coordinates, pero wala silang matibay na, sabi ng international, atin lahat yung WPS. Ang gusto ni Senator Marcoleta, for official. Sa'yo nga yung lupa na yan, Asa ng katibayan para isampal natin sa mga yan kung ano ang pinanghahawakan natin? Nasaan? Ilabas nyo. Diba? Hindi man mapal, kung hanggang saan natin para yun ang ipaglalaban natin sa ambassador na kausap ni Senator Marcoleta. Tama, mali. Ito kasi alam ko historical lang to eh. Hindi pwede panghawakan to. Kumbaga parang baka ginawa lang ito ng mga ninuno nila o ng sino man. Pero ilalaban pa rin nila siyempre to. Ngayon, sa paglalaban na to, may mga bombahan ng tubig sa nangyayari doon sa China. Yung mga opisyal natin, kinakawawa. No? Kaya nagwawala agahapon sa Congress, yung lalaking kongreso, sino pa yung babanggitin pangalan nagwawala, sinasabi, eto gagawin natin! Si Tarrella, tama! Tama naman si Tarrella, may intindihan mo yung ginawa niya. Maintindihan mo ba't niya nagawa yon. Pero mali yung ginawa niyang paraan. Yun lang yun. Diba? Ayaw nila tanggapin. Nagwawala-wala pa sa Congress na gano'n, ito China! Ako pag walaan mong ganyan, sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa kanya, Sir, nagwawala ka. Sir, itong kaharap mo pro-China. Ano mawawala? Sabihin mo sa akin. Tamang hindi makakaimik. Hindi makakaimik. Sabihin mo, ano mawawala sa pagiging pro-China ko halimbawa? Hindi ko sasabihin talagang pro-China ako, pero sabihin natin pro-China na ako. Pati si Senator Marcoleta, ano mawawala? May mawawala, meron? Wala! Atin na nga yung WPA, sabi ng international law sabi ni Kiko Atin na nga atin na, away mo pa. Binigay na nga sa'yo, away mo pa. Nirekaluhan ka na nga, ayaw mo pa. Galit ka pa. Diba? Ano kailangan gawin, Kiko? Ano kailangan gawin? Magalit tulad nyo? Tulad mo? Gusto mo sundin naman Pilipino yung gusto mo? Ha? Wala kasi sabi sundin kami, susundin ka. Pero yung act mo, yung kilos mo, senador ka. Maraming bumoto ng Pilipino sa'yo. At lahat yung pwede sumunod sa sinasabi mo. At pwedeng maniwala sa sinasabi mo. Diba? Huwag naman ganyan. Diba? Atin na nga Atin na nga yung WPC, nanalo tayo sa international Tapos galit pa tayo. Ang gawin natin, makisama tayo, pag-usapan maigi. Hindi tayo kailangan magalit. O sige, sa pagiging magalit yun, ano ibibigay? Sa tingin mo, ibibigay ng China yon? Hindi ibibigay yun. Maglupasay ka dyan. Kayo na lang. Ako, pro-China ako. Sige, pro-China ako. Ano masama? Sa nagwawala dun sa Congress, sa gapot, tanongin ko yon. O pro-China ako, karap mo, anong problema? Sige, sabihin mo sa akin problema pag pro-China ako. Wala siyang masasabing problema pag pro-China. Dahil alam niya, pag pro-China, wala namang mawawala. Gusto lang niya magsisigaw dun. Hindi, totoo. O sige, kayo dyan, ano mawawala pag pro-China? Ano mawawala? Sige nga. Pro-America din ako, pro-Japan din ako. Pro-Indonesia ako, lahat mahal ko. Sige nga. Pero may mga bansa kasi na hindi ka pwedeng maging pro. Halimbawa, kung sa puso mo naman, medyo tagilid yung bansa mo, hindi katulad ng China, malaking pakinabang natin sa tourism, OFW, sa trade. Diba? Common sense. I think the gentleman from Pampanga and Quezon City is looking at the arbitral award. So the gentleman aware that there is a post
from the National Security Council of the Philippines. Alam mo, tama naman siya sabi ni Senator Kiko eh. Tama eh. Huwag lang kayo magagalit. Tama ka na, magalit ka pa. Saying that our West Philippine Sea is approximately 381,000 square kilometers.300,000 Laki nun. square kilometers, Mr. President. Are they referring to our exclusive economic zone or our territorial sea, or may we be clarified? Our exclusive economic zone with respect to the West Philippine Sea, Mr. President. Nagdudulungan sila, no? Na, kuwari, ano ba talaga? Alam mo, tinanong, parang tinanong ka ng teacher mo na, Stonyo, 1+1. Sasagot ka na ng 2 eh. Di ba? Sasagutin mo lang, 2 po, ma'am. Hindi. Nagmamarunong ka. Tonyo, 1+1. Ma'am, ba't nyo po ba tinatanong yan? Ano pa ba tinatanong nyo? Yung po bang, algebra po ba yan? O sagutin ko po ba ng ano yan? Hindi, sumagot ka lang! Parang ganun eh. No? Alam mo, obvious eh. Mr. President, I'd like to clarify. I'd like to be clarified rather, because the data that was provided us by the advisors to the Philippine delegation to the to the Hague, the International Arbitral Tribunal, provided the amount of approximately about 500,000 square kilometers. So we will have to clarify that. We would like to be clarified, Mr. President, as to the data. But having said that, assuming it's 345,000 square kilometers, that is still double, pretty much, or almost more than, or close to double, our land mass. In other words, it is a huge amount of exclusive economic zone being claimed by China. That we have sovereign rights over our territorial sea, as well as we have exclusive rights over our exclusive economic zone, which includes, as the gentleman has mentioned, at least from his data, 360,000 plus square kilometers. Mas malaki pa sa ating lupain. Kaya hindi maaari nating hayaan na lamang na aangkinin at Oo. Inaangkin ng China, no? Hindi natin hayaan yan, malaki. Tama yung mga pananalita niya. Ako, sorry sir hindi ako nawiwisdaman. Na hindi natin kailangan angkinin. Parang walang pinagkaiba doon na, alam mo yung isang bumisita ka sa kainan na kakain ka na lang pinintasan mo pa yung pagkain na may napuna ka pa. Alam mo yun, parang lagi ka may komento na pwede mo naman sabihin ang laki ng lupa natin. Diyan. Tapos na. Hindi yun. Ang laki ng lupa natin. Kaya hindi tayo papayag na angkinin. Magsasend comment ka pa. Alam mo yun. Yun ang sir Hindi bagay Di ba? Dapat sir, atin na yan. Hindi natin kailangang awayin ng China. Kasi napatunayan na nga Yung pag-aaway nyo sir, away lang yan. Dapat sa papeles kayo katulad ni Senator Marcoleta, hinahanapan ng mga dokumento. Sir, hindi bunga nga. Atin na nga, nanalo na nga tayo dyan sa arbitral law na yan Di ba? Kung na kayo magalit sa China, kasi lalo hindi ibibigay yan. Lalo mabubuisit sa inyo. Kung kailan tinira kayo, sa kanyo tanggol ang Pilipino. Nung kami, nang matagal na sinasakop ang WPS ng China, tahimik kayo. Huwag mo sabihin na ngayon lang kayo naging senador. Aba, kilala kayong tao, kahit hindi kayo senador o sino man, ipagtanggol nyo naman ng Pilipino. Hindi yung kailan tinira kayo, sa kanyo pagkatanggol yung mga Pilipino. Ibang bansa. Hindi ikaw yun Hindi ikaw yun, tamaan, magalit, sa bato-bato sa langit. Mr. President, I'm making this clarification because I would like to believe that the resolution is particularly related to our claim in the South China Sea, part of which is now being called the West Philippine Sea.
according to the National Security Council, our exclusive economic zone in relation to that is only 381,000 square kilometers. And that is the principal interest in relation to the sponsorship speech in connection with the resolution under consideration, Mr. President. I would like to correct that because the 500,000 does not exist, Mr. President, because as I will discuss later, in Magaliano versus Ermita, this is a jurisprudence that was penned in relation to the conflicting maritime area in Republic Act 3046 and Republic Act 9522. Ayan o, yung sinasabi ni Senator Marcoleta nakasulat eh. Yung mga Pilipino, konting isip naman kayo. Hindi naman to inimbento ni Senator Marcoleta eh. May katibayan siya eh. Ang hirap sa mga to eh, parang Biblia lang yan eh. 'Di ba? Yung reliyon mo, reliyon ko, parehas siyempre paniniwala natin, no? Galangan tayo, no? Yung pag sinabi ko yung reliyon ko, ganito patakaran sa reliyon ko. Dapat papatunayan mo yon, may basehan ka. Ano ba, sa reliyon mo, bawal kumain ng ganyan. Bawal kumain ng ganito, ng masasama, mga madudumi. Katulad ng dugo, bawal. Halimbawa, paano mo masasabi na bawal ang dugo? Kailangan may batayan ka. Hindi babasahin mo ngayon sa kanya, ito sir, hindi siya maniniwala. Binabasa na, hindi pa rin naniniwala. Di ba? Dapat, may batayan tayo sa lahat nang hindi tayo nagsasalita ng sariling sa kanya. Diyan na sana si Senator Marcoleta, hindi siya nagsasalita sa ganang kanya. O haka-haka lang, may pinagbabatayan, di ba? Nagalit ka, ikaan niya, ba't kayo hindi kumakain ng dugo? Ganyan, may reliyon kasi hindi kumakain dugo, marami, di ba? Marami reliyon hindi kumakain dugo, Muslim, hindi rin kumakain dugo yan. Ba't hindi kumakain dugo? Nung sinabi sa'yo dahilan kung ba't di kumakain dugo, pinakita sa'yo talata ng Biblia, di ka naniniwala. Di ba? Bakit? Kasi nagmamarunong ka. Marunong ka pa doon sa nakasulat. Our Supreme Court had the opportunity, Mr. President, of adjudicating that our total exclusive economic zone, not only in the West Philippine Sea but in the other rest of the world, is only 382,669. This is already in the jurisprudence, Mr. President. Thank you for that, Mr. President. We are currently securing the information that was relayed to us by Justice Carpio. And therefore, assuming for the sake of argument that... Alam mo siya si Carpio, isa lang sasabihin ko sa kanya tama naman yung sinasabi niya po eh. Walang mali doon sa sinasabi niya. Sabi ko nakaraan, ikaw pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Sabi rin ni Senator Marcoleta yan. Ikaw na magaling. Tama lahat ng sinasabi mo sa WPS. Pero tanong ko sa'yo, ano solusyon? Hindi yung sinasabi solusyon eh. Dakdak ng dakdak yung kayo. May sumisigaw pa, may nagagalit. Huwag mga pro-China kayo. Sino ba kayo? Mga bayan ba kayo? Ha? Mga ganun-ganun pa Tama yung sinasabi nyo. Pero sabihin nyo sa amin kung ano gagawin. Halimbawa, ganito. Yung tulay na sira na matagal na, halimbawa, 40 years na yung tulay, no? Yung tulay na ginawa, 40 years na. Kasi dito sa amin, meron ditong, sa subdivision namin, meron ditong creek na luma na yung mga apakan doon. Na siguro magpo 40 years na yon, delikado na pag naapakan mo yun, hindi pa nare-renovate, baka madulas ka. May mga paalala yung mga tao. Pinaalala na ka ng mga tao. Bawal ka umapak dyan, ha? Bawal ka umano dyan. Huwag kang, yung pinapaalalanan ka na, nasa na ba tayo? Istorbo kasi itong cellphone ko eh. Ayun. Alam mo kasi, itong may mga sumisigaw, China! Pro-China kayo! Ganyan-ganyan kayo, etc. kayo. Di ba? Kung ako nandiyan, nakaharap niyo ako, hindi kayo ubra sa akin. Hindi, dito lang walang personalan to, walang ano to ha. Sasabihin ko ang pinaka alon dito, atin na tong WPS na to, ang gagawin natin, yung control ng pagsasalita natin. Huwag tayo masyadong agresibo. Dahil hindi ibibigay yan eh. Di ba? It is 345,000 square kilometers.
it does not remove the fact that that is a huge amount of our economic zone that is being aggressively taken over by China. The only reason, Mr. President, that I'm trying to specify the exact area of our exclusive economic zone, because the next question is, would the honorable senator agree that in law a claim to land or waters must be defined by metes and bounds? Mr. President, we, with the indulgence of the good senator, we already have an arbitrary ruling in our favor. So the metes and bounds is no longer debatable. The arbitral ruling has awarded the Philippines. Ayun, ito. Tutuloy ko na ano kasi ako kayo sa cellphone, tumutunog, may tumatawag eh. Yung curfew na sinasabi mo, tama yun. Tama yun. Ang dami yung sasaitan, tama kayo. Tama naman kalat kayo eh. Pero hindi nyo nilalatag yung solusyon. Ilatag nyo yung solusyon. Di ba yung ano bang, sabi kayo ng sabi, ganito, China, binobomba tayo, inagaw WPS natin, nakipag-squat sa atin, binubuli tayo. O tapos, anong solusyon? Si Carpio magaling, hindi niya sinabi solusyon. Doon sa programa kay sa isa siya vlogger na tayo, sino yun? Dapat sabihin nyo gagawin ng mga Pilipino. Hindi yung magsasabi lang kayo, hoy, delikado dyan, huwag ka pumunta dyan. Delikado dyan, delikado dyan. Basta, bakit delikado? Bakit? Sabihin mo sa akin, ba't delikado? Kasi pag pumunta ka dyan, aapa ka, malalaglag ka. Di ba? Sasabihin mo kung ba't delikado. Ano ba? Danger dyan. Basta makukuryente ka dyan. Sabihin mo, yan o, malapit may wire dyan o, makukuryente ka. Dapat gano'n sinasabi nyo. Di ba? Sabihin nyo solusyon. Hindi yung galit na galit kayo. Parang lumalabas natin, tinuturuan yung Pilipino magalit sa China. O, sabihin nyo, dapat lang. O, sabihin nyo live sa TV. Tatanggapin naman namin eh. Sabihin nyo nga. Sa mga Pilipino yan. O, mga Pilipino, matapos na gantuin tayo ng China, matapos tayong bombahin ng tubig, ng kanon, matapos agawin WPS, o ito gagawin natin mga China, walang patid sa keyboard warrior tayo, walang patid na ipagtanggol natin ng Pilipinas, makikipaglaban tayo, dapat ganun sinasabi nyo. Para alam ng Pilipino kung ano ang gagawin. Bakit di nyo sinasabi yun? Kasi alam nyo mali yun. At kapag mali yun, yung mga Pilipino, tatakasan kayo. Kaya ang ginagawa nyo lang, sinasabi nyo lang, yung for publicity, na sinasabi nyo lang, ay ganito, ganito. Ang China, binubomba tayo. Ang China, ginagawa tayo. Alam na namin yun. And then what? Ano gagawin? Ginagalit mo mga Pilipino, hindi ikaw Yung mga tao na sasabing, binubomba tayo. Ginagawa tayo ng China. Nagwawala pa siya sa plenaryo, wawala-wala pa and then, anong gagawin natin? Sasagutin ko siya and then, nagwawala ka, anong gagawin natin? Tapos, gagawin natin? Anong gagawin niya natin? Sabihin mo! Para marinig ng buong mundo o buong Pilipinas, pati China, kung ano gagawin mo. Diba? Ayaw mong sabihin niya kung anong gagawin mo. Buti pa si Senator Marcoleta at kami na pinagbibintangan yung pro-China at talagang proud naman kung talagang pro-China. Buti kami, sinasabi namin kung ano gagawin. Ano yun? Paulit-ulit sinasabi namin. Kausapin, diplomasya, ayun, ambasador. Sinasabi ba yun? Hindi sinasabi yun. Ginagawa na ni Senator Marcoleta yun. Na kinausap yung ambasador at ganun ang usapan tungkol sa fishery, pang-isda, WPS. Unti-unti yun eh. Hindi eh. Ang ginagawa nyo, magalit tayo sa China. Ganito ang ginagawa ng China. Kinukwento nyo sa Pilipino paulit-ulit yung mga problema ng China. Pero hindi nyo kinukwento ni isang beses yung kung ano gagawin sa China. Mananatili ba tayo na ganito? Ano? The Philippines and recognized our claim vis-a-vis China. It has rejected China's 9-line, 10-line, 9-line claim and has upheld the Philippines' position that what China is doing within the exclusive economic zone of the Philippines is illegal. And therefore, the debate as to whether there are metes and bounds is moot. We can debate until kingdom come, but that will not change
the arbitral ruling in our favor, Mr. President. That is not entirely correct, Mr. President, and I beg to disagree. The reason why I'm asking the gentleman for the metes and bounds to our claim on our maritime rights is because until today, I would like to believe that there has not been any specific computation or coordinates of the West Philippine Sea. I'd like to ask if is the limit of our exclusive economic zone is specifically the 200 nautical miles from our archipelagic baseline, or is it provided under Administrative Order number 29, the westernmost boundary of the Calayan Island Group, as defined under Presidential Decree 5096? Ayan, no? Senador yan, no? Kukuha ba naman papel yung babasahin niya, hindi galing sa totoong source? Kayo naman, no? Konting isip naman. Di ba? Nakakatawa eh. Minsan yung Biblia, babasahin mo na sa kanila, bawal ang panalangin na paulit-ulit. Hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala. Di ba sabi, kung kayo mananalangin, ay wag paulit-ulit. Hindi siya naniniwala. Ayaw niya maniwala. Nababasa na. Ayaw pa rin maniwala. Ang masahol nito, hindi siya naniwala, ginagawa niya pa. Nananalangin siya ng paulit-ulit. Kita? Tapos sa simpleng bagay na to, babasahin si Senator Marcoleta, sa tingin mo makakaunawa ka? Ha? Hindi ka makakaunawa. Kaya nga sagot ko sa nagwawala eh. Sabihan mo ng pro-China ako. O ano? Sige, ikaw. So pag pro-China ako, so ikaw anong tawag sa'yo? Sabihin mo kung ano. Sabihin mo kung ano. Kung anong tawag sa'yo. Kasi ako, sinabi ko pro-China ako. Sige, sabi mo pro-China ako. Sige, tanggapin natin pro-China ako. Ikaw ano? So pag pro-China ako, so anti-China ka. Di ba ganun yun? Tama ba? O, kung anti-China ka, anong mga benepisyo at sa benepisyo ko na mas maaring mas maganda sa Pilipinas? Baka sa'yo, wala. Kasi anti-China ka. Ako, meron. Maraming benepisyo sa China. Hindi makukuha sa China, yung relasyon natin sa China, tourism, yung trade, yung OFW, lahat ng ekonomiya, investor. Ikaw, anti-China. Wala kang mamanahin. Sabi niya ng Biblia, wala kang mamanahin. Di ba? Ganyang ginawa ni Esau kay Jacob. Di ba? Oh. Niloko ni Jacob si Esau. Di ba? Pinaniwala. Oh. Or is it defined under Republic Act 9522 of 2009 or Republic Act number 12064 of 2024? The question, Mr. President, is very significant because we would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea. Because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. So can we at least have an answer? Mr. President, Tama eh. Baka hanapin mo yung pinakapapeles, baka mahirapan tayo na ipagtanggol kung ano yung sa atin. Tama naman. Halimbawa, akin yung bakod na yan. Iklaro mo na. Uy, habang buhay pa si mama. Di ba, pag may mana, habang buhay pa si mama at si papa. Iklaro mo na, baka mahirapan tayo ipagtanggol kung ano yung sa atin. Tapos sasabihin mo, atin naman yan, bakit natin pagtatanggol yan? Kapilosopuhan yan. Kaignorantahan yan. No? Kaimpertinentehan yan. hindi na natin kailangan ipagtanggol ang nasa atin. Hindi natin kailangan ipagtanggol ang nasa atin. Ba't nagagalit kayo nakaraan? Di ba sa ganung paraan na nagpagtatanggol nyo? Tanungin ko kayo, hindi na daw kailangan ipagtanggol yung nasa atin. Tanong ko sa iyo ngayon, bakit nagagalit kayo ni Erwin nung nakaraan? Tanong ko sa iyo, ano kinagagalit mo sa nakaraan? Tayo ba na binubuli ng China? So, ibig sabihin, kaya tayo binubuli ng China kasi may pinag-aagawang lupa, WPS, at atin yun. At sa gagalit kayo kasi atin yun, so ibig sabihin sa madaling salita, pinatanggol nyo kami. Tama, Kiko? So, ano siya sabi mo ngayon na hindi na natin kailangan ipagtanggol ang nasa atin? Hindi ba conflict yan sa sinasabi nyo? Paano maniniwala ang Pilipino na dyan pa lang sa pananalita, huli na kayo? Napagpasahan na ng international Kaya nga napagpasya ng international law yan. arbitral tribunal. There is nothing to defend. Ba't yung ginagawa mo ngayon? Galit ka? Ano didepensahan mo ngayon? Alam mo, pag ito habang sasalita, tatanungin kita, sir eh. Sige sir, tama sinabi mo. Tama.
So, tanong ko sa'yo, yung ba WPS kailangan natin ipagtanggol? Gaganunin ko yan eh. Gaganunin ko yan eh. Pag sabi niya, ipaglaban natin, oo naman! Oh, bata mo, kasasabi mo lang, di natin kailangan ipagtanggol lang atin, ba't yung sasabihin mo pagtanggol? Ganyan ako mangorner. Sabihin ko sa'yo. Has been resolved in our favor. What we have to now defend and uphold. Gusto niya lang soplahin si Senator Marcoleta. Yun ang gusto mong palabasin siya. Gusto mo lang soplahin yata si Senator Marcoleta. Kaya mo ginagawa yan. Is the ruling. Buti na lang may vlogger na ganito. Mr. President, I think Senator Marcoleta, kung nahihirapan po kayo, ako pasabakin nyo sa debate. Oh, kahit sandaan sila, ako mag-isa. Tinitiyak ko, kada sagot, papawisan sa akin. gentleman from Pampanga and Quezon City, Medyo kasi nalilito si Senator Marcoleta na medyo na ano eh. Siyempre, siguro sa dami ng trabaho. Pero ako, sir, tawagin mo lang ako, sir. Dudurugin ko sa debate yung mga yan. is looking at the arbitral award as it is. I'm not saying that, of course, we won the EEZ, but it is still incumbent for our country, Mr. President, to define our West Philippine Sea. Because until now, as we will discuss later with the indulgence of the gentleman, we need to look at the coordinates, Mr. President. I'm only asking whether the basis of the West Philippine Sea is the 200 nautical miles from the archipelagic baselines. Because as the defense establishment say it, Mr. President, it is the approximation of our exclusive economic zone. Our exclusive economic zone is 200 nautical miles from our archipelagic baseline. So, can we assume that are we proceeding from there? Or are we defining the extent of our WPS from Executive or Administrative Order number 29, Presidential Decree 1596, Republic Act 9522, o Republic Act 12064. Kasi kailangan po natin ma-define muna, Mr. President. Totoo po na ang arbitral award, in-invalidate po yung 9-dash line. Tama po yun. Pero hanggang doon lang, hindi naman sinabi ng arbitral award kung hanggang saan ang hangganan ng ating West Philippine Sea. That's why I am asking the gentleman kung alam po niya kung saan tayo magsisimula para sa ganon, i-determine natin, i-ascertain natin ang extent ng ating West Philippine Sea. Yes, if I may reiterate, Mr. President, we see the point being raised by Senator Marcoleta. He mentioned Administrative Order number 29, which defines the West Philippine Sea. It was issued in 2012. On the other hand, in addition, we have the Philippine Maritime Zones Act, or Republic Act number 12064, enacted in 2024. These are government records that recognize the West Philippine Sea in official documents, and under the UNCLOS, which grants the Philippines the EEZ extending to up to 200 nautical miles from its coastline. This is the law. There is an administrative order, and of course there is UNCLOS. It is the position of this representation, Mr. President, that all three, UNCLOS, Administrative Order number 29, issued in 2012, and Republic Act 12064, enacted in 2024, are sufficient to be able to establish our exclusive economic zone as well as our territorial sea, Mr. President. Okay, ang ganito lang po tayo mga kababayan natin, no? Kayo na po ang sabihin mo solusyon, yun lang yun, no? Paalam sa inyong lahat.